Strive to always be better. This is your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7 Radyo Natin FM. This is your radio. MBC Radio Natin, the country's friendly station. Radio Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakakiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Okay, isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan. Muli inyo pong lingkod, narito si Pastor Kim Salvador upang kayo makasama sa isang pag-aaral, sa isang oras na kung saan po ay mas lalo nating kilalanin ang Diyos. At lalo na, patuloy ko pong pinapasalamatan ang Adventist Community Service, ang Adventist World Radio, na kung saan umi-air po ang ating pong gawain sa magitan ng inyong pong pag-share, sa inyong pong pag-comment, at lalo na patuloy ng pagsuporta sa ating pong himpilan ng radyo natin, San Jose, na kung saan po ay patuloy po natin pinapasalamatan ang mahal na Diyos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bago po natin simulan ito, ay aking pong pinapasalamatan din ang buong Occidental Mindoro na patuloy na nakikinig sa ating pong himpilan. Sa lahat ng naaabot po nito, hanggang sa karatig lugar diyan sa Antique. At ganoon din sa Oriental Mindoro. At diyan din po sa karatig lugar din ng probinsya diyan bandang sa Batangas yan. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayon pong tanghali, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago po yan, tayo po yung muna ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Tayo po yung mananalangin pagkatapos. Ang kahilingan ko'y aliw kung ang bagay di nangyari. Wika niya'y aaliwin kita, hindi babayaan. Samahan mo ako, O Diyos, sa madilim na landas ko. Wika niya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Di ko hangad ang yaman, binigyang kasaganaan. Buwan bituin, araw sa langit, aking napagmamasdan. Salamat, O Diyos, sa lahat, bilangin ang pagpapala. Darating siya kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang.
ay di nangyari. Wika niya'y aliwin kita, hindi babayaan. Samahan mo ako, O Diyos, sa madilim na landas ko. Wika niya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Di ko hangad ang yaman, binigyang kasaganaan. Buwan, bituin, araw sa langit, aking napagmamasdan. Salamat, O Diyos, sa lahat, ilangin ang pagpapala. Darating siya kung kailangan ko, mananalangin lang. Darating siya kung kailangan mo, sa pananalangin lang. Tayo po ay manalangin. O dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, isa kang kalakan muli na makasama namin kayo, makasama sa biyaya at sa inyo pong pangunguna sa amin ngayong tanghali. Mahal na Diyos, ay pong dalangin na ang banal na Espiritu ang siyang magministeryo sa amin, upang sa ganon ang ayong pong mapapakinggan buhat sa inyo pong mga salita ay magbigay sa amin ng inspirasyon sa paglago, sa panunumbalik at paglapit po sa inyong mahal na Diyos. Maraming salamat sa pagdinig. Ang kapayapaan siyang sumaaminawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po mga minamahal ko mga kapatid, patuloy po tayo sa ating pong pinapag-aralan na kung saan tayo po sa Steps Closer to Christ series na pinapangunahan po natin ngayon, na kung saan po ang ating pong pinapag-aralan ay napakaganda. Nung nakaraan po, pinakita yung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na bagamat tayo ay nagkasala, bagamat tayo ay nakaranas ng mga pagkakamali, ngunit ang Diyos ay hayagan, no, na inuunat niya ang kanyang kamay para po sa atin, para tayo pong lahat ay hindi makaranas ng buhay na kung saan po na magbibigay sa atin ng pagkalayo sa Panginoon o kapahamakan, kundi tayo po ay magbubunga, lalago, nakasama po ang ating pong Panginoon, lalo na sa tinatawag at pangako na langit na bayan. Mga minamahal ko mga kapatid, narito ulit tayo upang tuklasin ulit natin yung ating pong pinapag-aralan ngayon, na bagamat ito po ay common lamang, ngunit ito ay magbibigay sa atin ng napakalagang bagay kung bakit tayo kailangang manatili sa ating pong Panginoon. Kaya po mga minamahal ko, ang ating pong title ngayon pong tanghali ay may pinagmagatang napukaw na konsensya. Yan. Okay? Napukaw na konsensya, mga minamahal ko. Na kung saan po, pag sinabing konsensya, ano po yung pumapasok sa ating kaisipan? No? Naiisip natin na pag konsensya, pag tayo nakakagawa ng mali, naiisip natin na sana hindi natin ito ginawa, sana hindi ko to ginawa, hindi ko to inisip, sana hindi nagkaganito, bakit nangyari ito? Ayan. Ito yung mostly na nagbibigay dagot sa atin pag ang usapin ay konsensya ang pinapag-aralan natin. Pag sinabing konsensya, ito yung nasa isip natin na kung saan po pag tayo nakagawa ng mga pagkakamali o marahil nakagawa tayo ng pamali-maling desisyon o kaya mga plano na maaring maging bunga ng iyong kasiraan o marahil maging bunga ng iyong kapahamakan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid,
titingnan natin yung talata. Sabi dito, ito po yung tinapay ng buhay na ating po pag-aralan ngayon pong tanghali. Itong sabi po sa aklat ng Apokalipsis, in the book of Revelation, yan, chapter 22 verse 17. Itong sabi mga minamahal kong mga kapatid. Ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Yan. Na kung saan po, gusto tayong dalhin ng Diyos sa isang kwento na ang panalo ay hindi po kung sino lamang, kundi ikaw at ako na nakikinig ngayon sa kanyang mga salita. Na ipinaparana sa atin ngayon mga minamahal kong mga kapatid, yung hayagan na kanyang pong pag-ibig, pag-asa, at plano niya sa atin, na bagamat tayo ay nagkakamali, pinapakita ng Diyos sa atin, yung maaari tayong mabago sa pamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Sabi nga dito mga minamahal kong mga kapatid, titingnan natin yung mga senaryo na kung saan datapwat kapag ang puso ay sumuko sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, ay napupukaw ang konsensya. Ang tanong mga minamahal kong mga kapatid ngayong tanghali, kailan ba dumadating yung konsensya? Diba? Pag dumadating yung konsensya mga kapatid, kung nakagawa ka na ng mali, nakagawa ka na ng desisyon, nakaisip ka na ng mga plano, no, mga minamahal kong mga kapatid, at mababatid na makasalanan ang tungkol sa lalim at kabanalan ng banal na kautusan ng Diyos. Yan. Minsan po, pag pinasok natin ito sa praktikal na pag-aaral, mga kapatid, yung konsensya in psychology, ay ito'y dumadating lamang kung ikaw ay nagkakaroon ng pagkakamali o marahil ikaw ay nakakuha ng ganitong mga bagay na kung saan po ay nagbibigay sa iyo ng pag-aalala na baka ako'y mapagalitan, baka ako ay mapagsabihan, ako'y natatakot, ako'y kailangan magtago. Yan mostly po mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit papansinin natin dito sa biblical na pag-aaral, pinapakita sa atin ng ating pong Panginoon na ang konsensya po pala mga kapatid, kung dadalhin natin, ay gusto ipakita ng Panginoon ang ating pong konsensya ay ito'y bunga na ipabatid sa atin ang ating pong kasalanan, okay, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos na dadalhin tayo mula sa kadiliman hanggang sa kagilalalas na kaliwanagan. Na ito'y isang matibay na pundasyon ng Diyos upang kung tayo man ay magkasala, hindi po ipinagdadamot ng Diyos ang kanyang pagliligtas at pagpapatawad. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayon pong tanghali, gustong ipakita sa atin ng Panginoon na bagamat gaano kadilim, gaano kalalim ang ating pong mga nagagawang mga pagkakasala marahil sa ating mga kapwa-kapatid sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, o hindi man natin po kapareho ng kapananampalatayaan. Na kung saan po mga minamahal ko mga kapatid, marahil tayo ay nakapagdidesisyon na gusto natin itong gawin, ngunit kung tayo ay nagkamali, iba yung sisisihin. O marahil, kung sino na nga yung nakagawa ng mali, siya pa yung galit. O bagamat, kung sino na nga yung nakagawa ng mali, siya pa yung gagawa ng masama. Kaya nga, dalhin po tayo sa isang pag-aaral ng ating pong Panginoon na maraming mga tao sa Biblia na napukaw ang kanilang konsensya sa kanilang mga nagawang mga pagkakamali. Si David, si Saul, marami pang iba po mga kapatid, na kung saan lumayo sa panawagan o lumayo o nagkamali o nagkasala mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit sila ay hindi pinabayaan ng Diyos hanggang sila ay magbago at lumalago sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi dito, patuloy tayo mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at sa lupa. Ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan ay tumatanglaw sa mga lihim na silid na kaluluwa at ang mga nakakakubling bagay na kadiliman ay nahahayag. Kaya nga sabi dito sa aklat ng 1 verse 9, mga kapatid, kung ating pong babasahin, ito yung sinasabi mga kapatid ko, aking pong basahin sa inyo. 1 verse 9, mga kapatid. Sabi dito, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Kaya po mga kapatid, pag tayo po ay may konsensya, ibig sabihin, ang banal na espiritu ay sumasa atin. Amen. Pag tayo po ay nakakaranas ng konsensya,
o tayo ay mayroong konsensya, ang banal na Espiritu ay hayagang nasa atin. Dahil, yan ang pangako ng Diyos sa atin na bagamat tayo ay nagkakamali, ang banal na Espiritu ay nag-uudyok sa ating gumawa ng tama at lumalagong kasama ang ating pong Panginoon. Kaya kung papansin natin, ito ang conviction ay nangyayari sa isip at sa puso. Kaya minsan mga kapatid, hindi po dapat kasi nga po ang makasanlibutang pananaw, sabi nila, follow your heart, mga kapatid. Pero ang Biblia, in the book of Proverbs, mga kapatid, guard your heart. Yan. Para hindi ka magkasala, protektahan mo ang iyong puso. Maging dalisay, maging maingat, maging marahan, at mapag-isip. Kasi tandaan po natin, kung sa science, ang puso naman talaga ay hindi naman nag-iisip, mga kapatid. Kundi ang puso ay nagpapump ng dugo. Okay? Siya yung nagbibigay ng magandang daloy ng dugo, at pag ikaw po ay mayroong magandang daloy ng dugo sa iyong puso, ikaw ay mayroong masaya, malusog na pangangatawan. Kasi nga po, pag hindi nagpapump ang dugo sa iyong puso, ikaw ay mamumutla. Ikaw ay mangingitim ang iyong labi. Okay? Ikaw ay bababa ang iyong respiratory rate. Ibig sabihin, bababa ang iyong tinatawag na may chance tayo na magkaroon ng malubhang sakit. Ngunit mga minamahal kong mga kapatid, titingnan natin ulit ang senaryo ng Biblia na kung saan, sabi dito, ang konbiksyon ay nangyayari sa isip at puso. Nababatid ng makasalanan ang katwiran ng Diyos at nangingilabot siyang humarap sa sumasaliksik ng mga puso at nataglay niya ang kasalanan at karumihan. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pong Panginoon, na bagamat ang tao ay makasalanan, mga kapatid, pero gusto niya na tayo pong lahat ay humarap sa Kanya ng mayroong buong pusong pagtitiwala, at na bagamat tayo po ay mayroong kasalanan o karumihan na dala-dala, mga kapatid, itong sabi ng Panginoon sa atin, no? Binamahal niya tayo kahit tayo ay marumi o makasalanan, sapagkat siya'y babalik sa sanlibutan hindi para sa taong hindi sa taong matuwid, kundi babalik ang Diyos dahil gusto niya ang taong makasalanan ay mapasa Kanya at makaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi dito mga kapatid, sa aklat ng John, chapter 17, itong sabi mga kapatid, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Yan. Ibig sabihin po, hayagan ang pagliligtas ng Diyos sa mga taong, may konsensya, sa taong gustong sumampalataya o yung gustong manatili sa ating pong Panginoon. Kaya sa madaling sabi mga minamahal kong mga kapatid, ngayon pong tanghali, gustong iparana sa atin ng Panginoon yung Kanyang presensya. Na tayo pong lahat, na bagamat tayo ay malayo sa Kanya dahil sa ating pong pagpili o marahil sa ating pong mga pagkakasalang nagagawa, mga kapatid, o ginagawa, gusto ng ating pong Panginoon na humarap sa atin. Okay? At saliksikin ang ating pong puso kung gaano ba ito kasama o gaano ito karumi. Ngunit, pinapakita din ng ating pong pinapag-aralan na nakikita niya ang pag-ibig ng Diyos, Ama. Okay? Ang kagandahan ng kabanalan at ang ligaya sa kadalisayan. Kaya kung saan po, tayo po'y gustong-gustong makita ng ating pong Panginoon, hindi dahil gusto niya tayong hatulan lamang. Okay? O hindi para tayo hatulan, ibig kong sabihin. Kundi tayo po ay makita ng Diyos na hayagang maging malinis. Okay? At maisahuli sa pakikiisa sa langit. Kaya po mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ang laluin ng Diyos ay hindi tayo mapahamak, kundi bagkus tayong lahat ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ngayong tanghali kung kayo po'y nakikinig, isang kagalakan ito na tayo po'y hayagang minamahal ng Diyos. At gusto niyang ikaw at ako
ay makaranas ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya nga sabi dito mga kapatid, meron dito akong 3 punto na gusto ko pang ipakita sa inyo, no, mga kapatid. Ngunit bago natin pasukin ang 3 punto mga kapatid ko, meron isang tao na nakita ko dito po sa ating pong pinapag-aralan sa Biblia, na kung saan ito'y si David. Kung kilala niyo po si David, mga kapatid ko, isa siyang mapanalangilin, isa siyang mang-aawit, okay? Nadala-dala ang kanyang plauta, at kanyang pangingusap sa Panginoon ay dala-dala niya ang kanyang kalasag bilang patuloy niyang nararamdaman ang pakikisama ng Diyos, kanya pong nararanasan ang presensya ng Diyos at ang walang hanggang pag-ibig o unconditional love ng ating pong Panginoon. Kaya sabi dito mga kapatid, ang panalangin ni David, pagkatapos na siya'y nagkasala, ay nagpakilala ng uri ng tunay na kalungkutan dahil sa pagkakasala. Kaya po, pag ikaw po ay nagkasala, at kung tayo po ay nakaranas ng tinatawag na konsensya, talagang ang bilis nating humingi ng tawad. Di ba, Sir Ricky, no? Mabilis po pala tayong makahingi ng tawad. Minsan, pag may mga tao naman na kahit nandyan na yung konsensya, nagkakamali na, pero parang bunga kagad ng pag ikay may konsensya ay takot kang magpakita, nahihiya kang lumapit dahil sa iyong mga pagkakamali. Ngunit dito sa ating pong pinapag-aralan mga kapatid ko, mga kaibigan, si David, na bagamat siya'y nagkasala, hindi siya lumayo sa Diyos, kundi mas lalo siyang lumapit sa Diyos at nanalangin. At pinakita niya na, Panginoon, ako'y nagkasala. Kailangan ko ang iyong pagpapatawad. At nakita ng Diyos sa puso ni David yung tunay na kalungkutan dahil sa paggawa ng pagkakasala. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos po ay nakikiramdam sa atin. Ang Diyos ay nandiyan sa atin nakaantabay. Hindi niya pinagdadamot ang kanyang pagpapatawad, kundi ang ating pong Panginoon ay hayagang pinapakita niya na, anak ko, mahal kita, hindi kita itatakwil dahil ikaw ang aking anak, kaya ako namatay dahil gusto kitang maligtas. Hindi ka para hatulan, kundi ikaw ay maligtas sa kasalanan. Amen. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, at ito yung naramdaman ni David nung siya'y nangingusap, nanalangin sa ating pong Panginoong Hesus. Natanggap niya ang biyaya at ang kasiguraduhan ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang pong buhay. Kaya minsan sa atin mga kapatid, take note, sabi dito, ang kanyang pagsisisi ay tapat at taimtim. Yan. Ang tunay kasi na pagsisisi mga kapatid, pag ikay nakakaranas sa paggawa ng mga pagkakamali mga kapatid, okay? Kailangan kung ikay magsisisi, dapat tapat at taimtim. Hindi po sapat ang umiyak sa paghingi ng tawad o pagsisisi, kundi dapat isinasakabuhay ang pagsisisi. Amen? Kasi po, marami po ang umiiyak, pero marahil minsan nagiging huwad na iyak. Kung sa madaling sabi, nagiging halik ni Judas, mga kapatid. Umiiyak pag kailangan ng Diyos. Pag hindi kailangan ng Diyos, hindi na umiiyak. Okay? Pag may kasayahan, hindi nilalapitan ng Diyos. Pag may kalungkutan, lapit sa Diyos. Kaya sa madaling sabi, ang tunay na pagsisisi hindi nakikita sa pag-iyak, kundi ang tunay na pagsisisi ay makikita sa isinasakabuhay ng mayroong buhay sa ating pong Panginoon, na may tapat at taimtim na pagsisisi. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, walang anumang pagsisikap na pangangatwiran ang kanyang pagkakasala, ang kanyang panalangin ay hindi nauudyukan ng pagnanasang makaiwas sa nagbabantang kahatulan. Nakita ni David ang laki ng kanyang pagsalangsang, nakita niya ang karumihan sa kanyang kaluluwa. Okay? O sa kanyang sarili. Na kung saan po mga minamahal kong mga kapatid, kinakasuklaman din ni David ang kanyang kasalanan. Hindi lamang kapatawaran ng kanyang puso, okay, ng kanyang pong mga kasalanan mga kapatid, kundi inihingi niya sa panalangin na linisin din naman
ang kanyang puso. Alam kasi ni David na grabe ang kanyang pagkakasala sa Diyos. Kaya kinasakabikan niya na ang kaligayahan ng kabanalan ang manumbalik sa kanyang puso at kaisipan. Kaya nga sabi ni David, gawan mo ako ng malinis na puso. Yan. Na marunong kumilos sa iyong kalooban. No, mga kapatid? Marunong magpatawad, marunong magpakumbaba, marunong lumakad sa kabanalan o kaligayahan sa kabanalan. Kaya mga kapatid ko, sabi dito sa aklat ng Awit 32 verse 1 to 2, mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Kaya nga pag lumalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, at sinasampalatayanan nating papatawarin tayo ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos mismo ang tatakip sa ating kasalanan. Huhugasan niya tayo para tayo lamang ay maligtas na kasamang ating pong Panginoon na dadalhin doon sa langit na bayan. Kaya nga sabi ito, mapalad ang taong hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pandaraya ang diwa niya. Kaya nga sabi ni David, mahawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na kawaan, ay pinapawi mo ang aking mga pagsalangsang. Sa madaling sabi, mga kapatid, pinapakita sa atin ng Diyos at ni David, yung kanilang pag-uusap ay napaka makabuluhan. At pinapakita din sa atin ng Diyos yung kanyang pag-response na hindi lamang lilinisin ang kasalanan ni David, kundi gagawin niya itong kasing puti ng niebe. At kung tutuloy pa natin, sabi dito, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Likhan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan sa iyong pagliligtas, at aalalayan ako ng iyong kusang espiritu. Iligtas mo ako sa salang pagbubo ng dugo, O Diyos. Ikaw na Diyos ang aking kaligtasan. Ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Ganitong pagsisisi ni David, mga kapatid, ay hindi kaya ng sarili nating kapangyarihan. Ito'y matatamo sa pamagitan lamang ni Kristo na umakyat sa kaitasan at nagbigay ng kaloob sa mga tao. At sa bahaging natin, mga kapatid, bilang mga makasalanan, gawin natin itong panalangin ni David sa Diyos at pakikiusap ng ating pong propetang si David sa ating pong Panginoon. Kaya sabi dito, sa bahaging ito ay maraming nagkakamali. At dahil dito, hindi nila matatamo ang tulong na ibig ni Kristong ibigay sa kanila. Inakakala nilang hindi sila makalapit kay Kristo kung hindi muna sila magsisisi, kundi ang pagsisisi ay nagbibigay daan upang sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Kaya bago tayo magpatuloy, mga kapatid, inihingan po natin ang ating pong nasa control para tayo po mapaglingkuran ng awitin. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka,
baka hindi totoo. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Siya'y si Jesus ang manunubos. Sino nga ba ang Kristo ng Diyos? Nasa Kanya ang 10 utos. May nagsasabing narito ang Kristo. Huwag maniwala, kundi subukin ito. May nagsasabing sila ay Kristiyano. Mag-ingat ka, baka hindi totoo. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Nasa kanila ang 10 utos. Makikilala ang tunay na sa Diyos. Sinusunod nila ang 10 utos. Sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal kong mga kapatid, pinapakita ng ating pong pag-aaral na totoo nga na ang pagsisisi ay una kaysa sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Sapagkat ang bagbag at nagsisising puso lamang ang makadarama ng pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Datapwat, dapat ba nating hintayin na magkasala tayo bago tayo makapagsisi? O baka kailangan ba natin na hintayin ng makasalanan na siya'y makapagsisi muna bago lumapit kay Jesus? O baka naman ang pagsisisi ba ay magiging isang hadlang sa pagitan ng makasalanan at tagapagligtas? Hindi tinuturo ng Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, na dapat munang magsisi ang makasalanan bago niya tanggapin ang paanyaya ni Kristo. Sapagkat ang sabi dito sa aklat ng Mateo 11, ang talata ay 28, ang sabi ay ganito: magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Na kung sa mga kapatid, ang kabutihang nagmumula sa ating pong Panginoon, mga kapatid ko, ay gusto niyang pasanin ang ating pong mga nagagawang kasalanan. Dahil ang gusto ng mahal na Diyos, mga kapatid, na tayong lahat, ayan na po, makita sa atin ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng panawagang ng Diyos at paanyaya na sa atin na tayo ay magpunta o lumapit sa Kanya, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na bago ka lalapit sa Panginoon ay nalinis mo na ang iyong kasalanan. O sa madaling sabi, napatawad ng iyong kasalanan. Kundi lumapit tayo sa ating pong Panginoon at mismo ang ating pong Panginoon ang ang makapagbibigay sa atin ng kapatawaran at bibigyan tayo ng kapahingahan. Kaya po sa mga pagpapatuloy, mga kapatid, gusto po tayong dalhin sa pinakapunto ng ating pong pag-aaral. Ang una, pag tayo po ay mayroong konsensya, kung tayo po ay mayroong nagagawang mga kasalanan, dumapit tayo sa Diyos. Sapagkat dito magsisimula ang magandang hangarin natin. Kung gusto mong lumapit sa Diyos, gusto mong magsisi, nandito ang pagbabago ng iyong buhay. Kaya sa unang punto, gusto ipakita sa atin ng Panginoon, ang buhay natin dapat ay mabago sa pamamagitan ng ating pong Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat si Kristo ang pinagmumula ng bawat matuwid na hangarin. Siya lamang ang nagtatanim sa puso ng puot sa kasalanan, bawat pagnanais ng katotohanan at kadalisayan. Bawat pagkilala sa ating sarili
at pagkamakasalanan, ay katibayang kinikilos ng kanyang espiritu ang ating puso. Kaya sabi po mga minamahal kong mga kapatid, kung meron kayong Biblia, inyong buksan sa aklat ng Juan 12, ang talata ay 32. Itong sabi. Sabi ni Jesus, kung ako'y mataas mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Yan. No? Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. Kung meron kang hangarin na mabago ang iyong buhay, buhat ng ikaw ay nagkasala at gusto mo magsisi sa Diyos, lumapit ka sa Diyos para makita mo yung katotohanan at kadalisayan ng iyong buhay at makita mo ang iyong buhay na ikaw ay nagkasala, ngunit sa biyaya ng Diyos, kamatayan ng ating pong Panginoon, narito ka at ako para maligtas sa pagiging makasalanan, mga kapatid. Kaya sa madaling sabi, mga kapatid ko, sabi dito, dapat ipakilala si Kristo sa makasalanan bilang tagapagligtas na namatay dahil sa mga kasalanan ng sanlibutan. At habang tinitingnan natin ang kordero ng Diyos sa cross ng Kalbaryo, ay unti-unti namang malaladlad ang ating mga pag-isip, ang isang iwaga ng pagtubos at kalbutihan ng Diyos na mag-aakay sa atin sa pagsisisi. Kaya nga mga kapatid, meron akong nabasa sa Biblia na kung saan, nung panahon na si Kristo ay nakaranas ng kahatulan, ng kamatayan sa magitan ng pagpako sa cross, bago mangyari yun, mga minamahal kong mga kapatid, dumating ang Pasko, mga kapatid. Ito ay seremonya ng Jewish tradition na kung saan, pag panahon ng Pasko, pinapalaya nila ang taong makasalanan at yun ang ipinapako nila sa cross. Mga minamahal kong mga kapatid. Tingnan niyo po ito. Na kung saan, yun din yung panahon ni Jesus na siya po ay siya po ay nakaranas ng kahatulan buhat ng kay Pilato. Na kung saan po mga kapatid na ang ating pong Panginoon ay mapapawalang sala at hindi sana makakaranas ng kamatayan sa cross. Ngunit ang sigawan ng tao ay si Kristo ang ipako sa cross. Kasi alam nyo ba ang salitang Barabas? Yan. Kasi pumasok ito sa kwento si Barabas at si Jesus. At kung papasin natin, meron pong comparison ito pong si Jesus at si Barabas, mga kapatid. Ano po yun? Itong si Barabas, mga kapatid, yung kanyang pangalan ay ibig sabihin, anak ng ama, the son of Abba. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ay anak ng ama. Mga kapatid ko, yan yung salita ng Barabas, mga kapatid. Kung ibig sabihin, yung salitang Aba, yan ay wikang Hebrew na kung saan pinapakita ang kaamahan o ama, okay? O yung tatay, okay? Siya po ay anak ng ama. Ibig sabihin, mga kapatid, yung salitang Aba, kung gagamitin natin sa Biblia, ito ay merong napakagandang gampanin. Okay? At si Jesus naman ay anak ng Diyos Ama, mga kapatid, na kung saan po, mga kapatid ko, pinapakita din na si Jesus ay anak ng Ama, anak ng tao, anak ng Diyos. Itong si Barabas ay anak ng Ama, anak ng sanlibutan, anak ng Diyos, mga kapatid. At kung titingnan natin, si Barabas ay nagkasala, si Jesus ay hindi. Ngunit, pinapakita ng ating pong Panginoon na hayaga na ayaan mong mangyari ito. Okay? Tingnan niyo po, pansinin niyo po ang senaryo. Na ang ating pong Panginoon, na bagamat pinili ng mga tao na si Jesus ang mapako sa cross kaysa kay Barabas. Ngunit, mga kapatid, titingnan niyo po. Itong si Jesus ay nahatulan na ipako sa cross. Maliban na itong si Barabas ay pinalaya at ipinawalang sala. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Na kahit hindi kasalanan ni Jesus, inako niya ang kasalanan ni Barabas. Ang tanong, sino si Barabas sa panahon natin ngayon? Si Barabas po ay tayo, mga kapatid. Bakit? Anak din tayo ng Diyos. Nagkasala tayo. Ubod ng sama. Ang ating kasalanan ay kasing rumi ng basahan. At ang namatay sa atin ay anak din ng Diyos.
na ang layunin ay para linisin ng iyong buhay, hugasan ang iyong puso, at namatay sa iyo para meron kang kalalagyan. Kasi nga sabi sa John 3 verse 17, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ibig sabihin, dahil po kay Jesus, naligtas si Barabas, at si Barabas ay ikaw at ako. Kami, kung may magandang hangarin ang kalooban ng Diyos sa atin, ay yung maging matuwid tayo at hindi maitanim sa ating pong puso ang puot ng kasalanan. Kundi tayo pong lahat, mga kapatid, ay matamnan ng mabuting puso at tayo po ay malayo sa kasalanan. Kaya mga kapatid ko, ngayon pong tanghaling ito, gustong iparana sa atin ang 3 punto. Yung unang punto, pag tayo po ay nagkakasala, mga kapatid, kailangan natin magsisi, at kailangan kung tayo ay magsisisi, mayroon dapat tayong magandang hangarin sa ating pong Panginoon. Sa bunga ng pagsisisi, kailangan natin ng pagbabago. Pangalawang punto, huwag labanan. Yan. Sa madaling sabi, mga kapatid, pag ikaw ay nagkakasala, pag meron kang konsensya, hayaan mo ang konsensya ang magbigay sa iyo ng pagkakataong magsisi, magbago. Sapagkat ang ating pong konsensya, nandiyan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na tayo po ay lumapit doon sa nagpapatawad ng ating pong kasalanan. Tunay nga na paminsan-minsan ay kinahihiya ng mga tao ang kanilang mga masasamang gawa. At dahil dito, iniiwan nila ang ilan sa masasama nilang kagalian bago nilang malamang sila'y papalapit kay Kristo. Datapwat, tuwing sila'y nagsisikap na magbagong buhay, tayong lahat, bago tayo magbagong buhay, mula sa isang tapat na pagnanasang gumawa ng matuwid, ang kapangyarihan ni Kristo ang umaakit sa atin. Sa madaling sabi, mga kapatid, pag gusto nating magbago, hindi talaga natin mabago ang ating pong buhay. Kung hindi tayo lalapit sa Diyos at ang Diyos mismo ang mag-uhubog ng ating pong puso at gagawa ng panibagong puso, panibagong buhay, panibagong pagkakataon, panibagong kalooban, at lalo na mga kapatid ko, panibagong pag-asa na makaranas tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sa madaling sabi, pag tayo ay may konsensya, hindi dapat natin mas lalo tayong lumayo sa Diyos pag tayo nagkakamali. Kundi kung tayo po ay nagkakasala sa Diyos, huwag natin labanan ang konsensya ay manaig ang kasamaan. Kundi ang konsensya natin ay maging bunga ito ng ating pong panunumbalik sa ating pong Panginoon. Tingnan natin ang kamatayan ni Kristo sa cross. Tiniis niya ang mga hampas. Tiniis niya ang pagkukutsa sa iya. Tiniis niya ang kahatulan. Pinalaya si Barabas dahil sa kanyang pag-ibig at pagnanasang tayo pong lahat ay mailigtas sa kanyang, mga kapatid, sa kanyang pinapangakong langit na bayan. Kaya sabi dito, sa pagkamatay ni Kristo, dahil sa makasalanan, ay nagpakita siya ng isang pag-ibig na hindi masusukatan. At sa pagtingin ng kasalanan sa pag-ibig ng ating pong Panginoon, ay lumalamot ang kanyang puso. Nakikilos ang kanyang pag-iisip. At nauudyukan ang kanyang kaluluwa na magsisi. Kaya pag manaramdaman ninyo na ang Panginoon ay kumakatok sa ating pong puso't kaisipan, hayaan nating itong pagbuksan. Huwag nating labanan. Huwag nating pong pagsaraduhan ang ating pong Panginoon. Sapagkat ang plano ng Diyos, siya ay papasok sa iyong buhay at ang Panginoon ang iyong makakasama at ikaw at ako ay makaranas ng kasayahan at kagalakan dahil ang Diyos ay ating kasama sa ating pong buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ngayong tanghali, sabi ng ating pong Panginoon, huwag kang labanan, huwag kang lumaban, huwag mong paglabanan ang iyong konsensya. Pag ikaw ay nagkakasala, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Pag ikaw ay nagkakasala, mas lalo kang manatili sa Diyos. Sapagkat hindi matutulukan ang iyong
kasalanan sa magitan ng temporaryong pagtatago. Okay? O sa temporaryong paglilinis. Ngunit ang ating pong Panginoon, pag ating pong sinampalatayan na napapatawarin niya ang ating mga kasalanan, mga kapatid, hayaan natin ang konsensya ang magpakita sa atin sa tulong ng banal na Espiritu na tayo ay makasalanan. Kailangan nating maligtas sa dugo ng ating pong Panginoon na dumanak sa krus ng Kalbaryo na ikaw at ako walang mawaglit ni isa sa kanyang muling pagbalik. Pangatlong puntos bago ako magtapos. Mga kapatid, na pinapakita sa atin na ikaw at ako ay ipinadala ng Diyos. Sa sanlibutan ito, hindi para lumayo sa Diyos, kundi tayo po ay manatili sa ating pong Panginoon. Kaya po sa huling awitin, bago natin pasukin ang ikatatlong punto, mga kapatid, ay ating pong inanyayan muli na umawit ulit ang ating yung sa ating control, na alayan tayo ng awitin na galing sa ating pong Panginoon. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Puso ko'y maawit ng labis na ligaya, pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko'y nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan, upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Yan nga po mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago sa atin, na kung saan po ay gustong iparana sa atin ang kanyang nahahayag na pag-ibig, na gustong pumukaw sa atin buhat na tayo ay nagkasala,
at gusto ng Diyos na ikaw at ako ay makaranas ng kaligtasan. Kaya nga sabi dito mga kapatid, sa pangatlong puntos, tingnan natin dito o tularan natin itong si Nicodemus. Na kung saan mga kapatid, kung titingnan natin ating pong buhay, ay tayo ay may pusong nauhaw sa bagay na lalong mabuti kaysa maibibigay na sanlibutang kinatatayuan natin. O kung saan ay ating pong kinalakihan. Nakilalanin natin ang kawawang ito ay siyang tinig na Diyos nagsasalita sa ating kaluluwa. Kaya nga sabi sa atin palagi ay humingi tayo sa ating pong Panginoon at bibigyan tayo ng pagsisisi. At kung ihahayag natin si Kristo sa ating pong puso, mga kapatid, mararanasan natin ang kanyang walang hanggang pag-ibig, ang kanyang sakdal na kadalisayan. Kaya bilang mananampalataya, mga kapatid, ang hangad ng Diyos sa atin ay ipagkaloob ang kaligtasan, sapagkat kung tayo ilalapit sa Diyos, mga kapatid, ay ang pag-ibig ng Diyos ay ganap na ihahayag. At ang kanyang pong layunin, hindi lang para tayo po ay makaranas ng buhay na nasa Kanya, kundi gusto niya na mawala sa atin ang kasamaan dahil sa ating pong sariling paglayo sa ating pong Panginoon. Kaya nga dito si Nicodemus, kung titingnan natin ang aklat na John chapter 3, dito po natin makikita yung pag-uusap ni Nicodemus at ng ating pong Panginoon, Jesus. Na kung saan, kung ating pong isa-summary, nais po ni Nicodemus na mabago ang kanyang buhay. At gusto niyang tanungin sa Panginoon, paano ba muli, paano ba mababago ang buhay ko? Paano ba ako makalalapit sa Diyos? Paano ba ako magkakaroon ng bagong buhay sa Diyos? Yan, mga kapatid. Kaya may mga talinghaga ang ating pong Panginoon na mga sinabi. Ngunit ang gusto ng Panginoon kay Nicodemus, siya ay maipanganak muli sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ito, maaring tulad natin si Nicodemo, na maari nating tinatapik-tapik ang ating sarili, na sinasabi nating matuwid ang ating buhay at wasto ang ating asal, na inaakala nating hindi kailangan magpakumbaba ang ating mga puso sa harapan ng Diyos, gaya ng marapat gawin ng karaniwang makasalanan. Datapwat, pagkat sumisilay sa loob ng ating pong puso ang liwanag nagmumula kay Kristo, mga kapatid, ikaw ay nabago na. Ikaw ay lumalago sa ating pong Panginoon. Ikaw ay may pag-asang makaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, ay makikita natin kung papaano o gaano karumi nga tayo. Pag makilala natin ang kasakiman ng ating layunin, ng ating pong buhay, mga kapatid, ipapakita ng ating pong konsensya na tayo po'y ubod ng sama at kailangan natin ng kapatawaran at kailangan natin mahugasan sa tulong ng ating pong Panginoon. Kaya sabi pa dito, kung magkagayoy, makikilala natin katulad lamang ng maruruming basahan ng ating sariling katwiran. At ang dugo lamang ni Kristo ang makahuhugas sa dungis ng ating mga kasalanan. At babaguhin ang ating mga puso katulad ng kanyang sarili. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayong tanghaling ito, bago po ako matapos, at maialay ko po ang panalangin sa inyo. Ang isang sinag ng kaluwalhatian ng Diyos ay isang kislap ng kadalisayan ng Diyos na tumatagos sa ating kaluluwa. Na bagamat masakit, mga kapatid, na tayo ay maikorek sa ating mga pagkakamali. Na maikorek ang ating plano, ang ating mga desisyon, mga kapatid. Ngunit, kung di tayo lalapit sa Panginoon, makikita at makikita pa rin natin ang pagmamataas, hindi ang pagpapakumbaba. Dahil ang gusto ng Panginoon, bilang mananampalataya, na tayo pong lahat ay manatili at hindi makita ng Diyos sa atin yung dungis ng sanlibutan, kundi makita sa atin
ang karakter ng ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang ating unang puntos, mga kapatid, ng ating pong pinapag-aralan, ang ating pong title ay Napukaw na Konsensya. Ang unang puntos natin ay ang pinagmumulan ng magandang hangarin. Pangalawa, huwag nating labanan. Pangatlo, ay maging katulad tayo ni Nicodemo, na bagamat tayo ay makasalanan, pero naghahangad tayo na mabago muli, maipanganak muli. At kung tayo lalapit sa Panginoon, sa kanyang muling pagbalik, tayo ay makaranas ng may ipanganak muli ng walang pagkakasala, ng walang pagdurusa, walang kalungkutan, kundi tayong lahat sa pagbalik ng Panginoon ay makaranas ng isang munting-munting pag-asa na ikaw at ako ay kasama ng Diyos doon sa langit na bayan. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ngayon pong tanghali, gusto kayong makasama sa panalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami na mga takapakinig, sumusubaybay sa inyo pong himpilan, sa inyo pong pangunguna sa lugar na ito. Mahal na Diyos, nakita niyo po ang aming pong mga kasalanan. Kami po ay hubad sa aming pong mga kasalanan. Kami po ay bulag sa kasalanan. Mahal na Diyos, iparanas sa amin ang banal na Espiritu na maging konsensya sa aming pong buhay na kung kami man ay magkasala, huwag malayo sa inyo. Na maipakita sa aming puso ang pagpapakumbaba. Na mamalinis ang intensyon. Lumalago sa katotohanan, sa buhay, at biyaya ng aming pong Panginoon Jesucristo. Kaya mahal na Diyos, sa tanghaling ito, aking pong dalangin, na kaming lahat ay inyo pong tulungan. Mabago ang aming pong mga pananaw, at lumalagong kasama po ninyo, mahal na Diyos. Sa mga tagapakinig, mahal na Diyos, silang inyo pong patuloy pagpalain. Patuloy silang samahan. Hindi sa ika-ihina, kundi sa ikatitibay nila. Sa pananampalatayang pinanghawakan, sa lumalagong biyayang kanilang natatanggap. Kaya mahal na Diyos, hayaan po ninyo na ipagkaloob sa amin ang ministeryo ng banal na Espiritu upang kaming lahat ay mapukaw ang konsensya na lumalago at makita ang pong kasalanan na kaming lahat ay manatili sa inyo pong banal na harapan. Maraming salamat sa pagdinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, muli, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Kim Salvador, nakasama nyo sa isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos, na nagsasabi na ang Diyos ay narito sa atin, kaya kailangan nating lumapit sa Diyos para mabago ang ating pong buhay at makaranas tayo ng buhay na walang hanggan. Hanggang sa muli, paalam mga kapatid ko. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City.